Magandang tanghali mga kaibigan. Ito nga po pala ang inyong kaibigan sa kalusugan, ang kalusugan at kalakasan. Ito na naman po ulit tayo para makapagpayo. Ang ating pong tema ngayon ay kung paano maiiwasan ng diabetes. May mga pamamaraan na pwede naman natin talagang iwasan kung gugustuhin natin. Nasa sa katawan ng tao yon, nasa sa kanyang pasya. So ngayon, umpisahan na natin mga kaibigan. Maraming Pilipino ngayon ang nagkakaroon ng diabetes. Ito ang sakit kung saan tumataas ang blood sugar sa dugo at posibleng nagkakaroon ng komplikasyon sa puso, mata, bato at paa. Ano ang mga dito dapat iwasan? Huwag magpataba. Subukang abutin ang iyong tamang timbang. Piliin ang masustansyang pagkain. Umiwas o limitahan ang pag-inom ng alak. Maging aktibo at mag-ehersisyo. Huwag maninigarilyo. Ngayon, ano ang bawal kainin o inumin ng taong may diabetes na? Piliin ang mga ito. Tubig na malinis, bottled o filtered. Tsaa na walang asukal. Kape na may low-fat milk, gelatin, yogurt. Popcorn na konti lang ang asin at walang butter. Limitahan o iwasan ang mga ito kung maiiwasan. Ano yung mga yon? Soft drinks at energy drinks. Napakadelikado po nun ngayon. Maraming nakakaalam na ang energy drinks ay napakadelikado. Lalo na kung ikay gutom at siya ang uunahin mo. Napakasagwa nun. Tsaa na may asukal o syrup. Kape na may asukal, gatas at cream. Cakes at ice cream. Regular ice cream. Chicharon. Potato chips and corn chips. Ano ang mga tamang pagkain para sa diabetes? Kailangan niya ng protina at karne. Piliin ang karneng hindi gaanong mataba. Tanggalin ang mga nakikitang taba sa baboy at bago ito lutuin. Mas piliin ang mga protinang galing sa gulay tulad ng tofu, tokwa at beans, ang manok at turkey at mas healthy kumpara sa baboy at baka. Carbohydrates. Ang carbohydrates ay tulad ng kanin, tinapay, spaghetti, ay nagbibigay ng lakas sa atin araw-araw. Ngunit pinapataas nito ang blood sugar. May mga carbohydrates na mas mainam para sa may diabetes. Ito ang brown rice, wheat bread. Limitahan lang ang pagkain ng fried rice, sinangag, white bread, at french fries. Sarap pa naman nun. Gulay at prutas. Karamihan ng gulay at prutas ay mataas sa fiber, bitamina at mineral. Sa bawat araw, kumain tayo ng 2 tasang gulay, 2 tasang prutas. Pwedeng mas marami ang kainin ng mga lalaki at matatangkad na tao at mas konti naman ang kainin ng mga babae o bata. Sa may diabetes, bawasan ang pagkain at kainin na lang at palitan ng mga ito ng mas maraming gulay. Sa paghahanda ng ensalada, mag-ingat din sa paggamit ng mayonnaise at Thousand Island sauce na nakakataba. Suka na lang ang sausawan. Kung kinakailangan, limitahan din. Meron po palang mga bawal talaga pagdating sa mga sakit na ito. Ang sakit ng diabetes ay pwedeng magkaroon ng seryosong komplikasyon. Karamihan ng may diabetes ay kulang sa kaalaman kung anong pagkain ang pwedeng kainin at kung ano naman ang dapat iwasan. Mas piliin na lang ang mga pagkain nakalista sa kaliwa at bawasan ang pagkain nakalista sa kanan. Kaya lang hindi nyo nakikita to. Unahin ho natin yung nasa kaliwa. Piliin ang mga ito. Ito ang dapat kainin. Brown rice, wheat bread, baked potato, spaghetti, nilaga o inihaw na karne. Piliin lang ang tenderloin at sirloin, tofu, tokwa, turkey, inihaw na steam na sinigang na isda. Wow, sarap. Sarap nun. Sari-saring gulay, prutas tulad ng mansanas, peras at saging. Ano naman ang dapat mga limitahan? Limitahan at iwasan ng mga ito. Ano po yun? Ito na. White rice, sinangag at fried rice, white bread, french fries, mami, Mickey, pritong baboy at baka. Huwag piliin ang ribs at T-bone, bacon, ham, hotdog, salami, balat ng manok, pritong isda, gulay na nilagyan ng butter, delatang prutas, at matatamis na fruit juices. Yun po ang bawal pagka may diabetes po kayo. Kung kinakailangan maiwasan, iwasan nyo.
So may malaki pa tayong oras, may kalahati pa ho tayo. Pwede pa ho tayo magsingit ng isa. Ngayon, ano naman ang ating pangalawang tema? Kung paano maiiwasan ang stroke. Sa Pilipinas, pangalawa ang stroke sa 10 pangunahing sakit na nakakamatay. May 110 Pilipino na nasasawi araw-araw dahil sa stroke. Ang mga taong may edad at may high blood pressure, diabetes at sakit sa puso ang nagkakaroon ng stroke. Ang stroke ay isang sakit kung saan nagbabara ang ugat sa utak. Dahil ang utak natin ay nagkokontrol sa paggalaw sa ating katawan. Kadalasan ay nanghihina ang kamay, paa ng isang taong may stroke, nang mai-stroke pa. At iba pang posibleng sintomas ng stroke ay ang pagkabulol, pamamanhid ng kamay at paa, pananakit ng ulo at panlalabo ng mata. Mayroon ding pangalawang klase ng stroke kung saan nagdurugo ang utak ng pasyente dahil may pumutok na ugat. Ang medical term po nito ay hemorrhagic stroke. Kadalasan ay mataas na blood pressure ang ganitong pasyente. Paraan para makaiwas sa stroke. Ano po yun? Panatilihin ang blood pressure na mas mababa sa 130/80. Kapag ang iyong blood pressure ay 140/90 o mas mataas pa, ang ibig sabihin may alta presyon ka na. Kailangan magpatingin sa doktor. Huwag gumamit ng droga. Ang shabu ay isang pangunahing sanhi ng stroke sa kabataan. Limitahan o iwasan ang pag-inom ng alak. Ang taong malakas uminom ng alak ay mas mataas ang tsansang ma-stroke at maaksidente. Kung tayo ay may diabetes, panatilihin ang fasting food, fasting blood sugar na mas mababa sa 120 mg DL, 6.7 mmol. Ang normal na blood sugar level ay 100 mg DL o mas mababa pa. Ang diabetes ay nakakasira sa ugat ng utak. Gamutin nyo to. Ipasuri ang cholesterol level sa dugo at panatilihin ang 200 mg DL o mababa pa. Ang mataas na kolesterol ay pwede magdulot ng pagbabara ng utak. Bawasan ang pagkain ng matatabang pagkain at mamantika. Huwag magpataba. Alamin ang tamang timbang at pilitin itong maabot. Umiwas sa air pollution. Ayon sa pagsusuri sa Taiwan, mas marami ang nai-stroke kapag madumi ang hangin sa paligid. Umiwas sa mainit na lugar. Ayon kay Professor Chun Yayang, kapag mainit ang panahon, maraming tao na i-stroke. Umiwas sa araw mula 10 o'clock ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Magpa-check up lagi sa inyong mga doktor. Yun po ang pinakamahalaga. So, meron na po tayong nagawa pong dalawa ngayon na tema, no? Sana po itatandaan yung palagi. Wala akong magagawa kung kayo po ang may kagustuhan na labagin ang utos na ito. Sana po ay ating alagaan ang ating kalusugan araw-araw sapagkat isa lang ang ating buhay, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo at magpakabuti tayo palagi sa harap ng Diyos at ng tao. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po.